Amen. Isang maganda at pinagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa. So, yung pong mga nasa labas, tara na po dito sa loob. Mag-uumpisa na po ang ating gawain para po sa Panginoon. Amen. Ang sabi po sa Genesis, Genesis 2:1 and 3, nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itinuring itong banal sapagkat sa araw na ito siya ay nagpahinga matapos likhain ang lahat. So talagang yun daw pong Sabat ay pinagpala, pinabanal, sinangtified po ng Panginoon. Siya nga po na Diyos ay pinagpala at itinuring niyang banal yung araw po ng linggo. Tayo pa po kaya? So dapat tularan po natin ang Panginoon na yung araw po ng linggo gawin po nating banal. I-bless po natin ang araw ng linggo sapagkat pag araw ng linggo, yung pumpagal nating katawan at kaluluwa, nakakatagpo po ito ng kapahingahan, ng kalakasan sa presensya lamang po ng Diyos. Kaya magpasalamat po tayo sa Diyos dahil ginawa niya po ang araw ng Sabat. Ito po ay para sa ating pong kabutihan. Amen. So maraming salamat po. Isang linggo po tayong ginabayan, pinagbala, nandun yung provision, nandun yung protection, nandun yung mga answered prayer. So nakita natin na hawak-hawak ng Panginoon yung buhay natin ng isang linggo. Hindi niya tayo iniwan, pinabayaan man. So ngayong linggo na to, tayo naman ay magpuri, tayo ay magpasalamat, ibalik natin sa Kanya yung taos-puso nating pasasalamat at pagsamba sa Kanyang dakilang pangalan. Amen po. So tayong po lahat ay magsitayo. Pangunahan po tayo ni Sister Patricia sa pambungad na panalangin. Masamba ka namin sa Espiritu at katotohanan, O God. Sa iyo namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagdakila, Panginoon. Purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Mawitan po natin siya na nagmumula sa ating puso. Jesus. So, Jesus, hallelujah. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan ay sa iyo lamang namin iaalay, Panginoon. Walhatian at karangalan alay sa iyo. Sa iyo lamang ang papuri at pasasalamat, Panginoon. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kalwalhatian
Jesus, ang puso namin, Panginoon, ay tanging sa iyo, God. Ang puso namin, Panginoon, ay buong puso namin ibibigay sa iyo, Panginoon. Aming Ama, maraming salamat po sa lubos-lubosang pagmamahal. Maraming salamat dahil nandito kami, Panginoon. Nandito kami malakas, masigla. Sa kabila ng aming pinagdadaanan, Panginoon, patuloy na kami binibigyan mo ng katatagan. Binibigyan mo kami ng lakas upang magpatuloy, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil tunay nga po na hindi man po nawala ang pandemya na to, pero sinamahan mo kami, Panginoon. Sinamahan mo kami mapagtagumpayan ito. Naniniwala kami, Panginoon, kasama ka namin magtatagumpay at matatapos ito, Panginoon, na buong puso kaming magpapasalamat sa iyo, buong puso kaming magpapagamit sa iyo. Salamat, Panginoon, sa dakila mong pag-ibig. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami pinapabayaan noon hanggang ngayon, Panginoon. Salamat sa pagmamahal, Panginoon, na walang kapalit, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat. Kulang ang salitang salamat, Panginoon. Kulang ang aming mga labi upang masabi sa iyo, Panginoon, kung gaano ka kabuti, kung gaano ka kadakila, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa walang hanggang pagmamahal. Salamat ng sobra-sobra, Panginoon, dahil hindi mo kami iniwan, Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Lagi naming nararanasan yung pagmamahal, yung binibigyan mo kami, Panginoon, ng buhay sa bawat araw, Panginoon. Binibigyan mo kami ng lakas. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami iniwan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po talaga ng sobra-sobra, Panginoon. Tumihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat po ng maaming kasalanang nagawa, na sabi, na isip na hindi naging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat. Alam namin, Panginoon, na hindi kami karapat-dapat, pero minahal mo kami, Panginoon. Pinatawad mo kami. Kaya maraming salamat po talaga ng sobra-sobra, Panginoon. Kung wala kayo sa buhay namin, Panginoon, hindi na po namin alam kung ano yung gagawin namin. Kung hindi na po namin alam, Panginoon, kung paano magpapatuloy. Pero dahil sa dakila mong pangalan, dahil sa dakila mong pagmamahal, nakakayanan namin, Panginoon. Nakakayanan namin ang hamon ng buhay, ang hamon ng mundo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyaya, sa mga pagmamahal mo, Panginoon, na walang hanggan, O God. Patuloy na lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na pumagitna ka, Panginoon, sa araw na to. Dahil naniniwala ako, Panginoon, na may gagawin ka, Panginoon. May papalakasin ka, Panginoon. May papagalingin ka, O Jesus, O God. Bibigyan mo ng pag-asa ang mga taong nanghihina, Panginoon. Bibigyan mo ng lakas, Panginoon, ang mga taong nawawalan ng pag-asa. Magpapatuloy sila, Panginoon, kilalanin ka. Magpapatuloy silang mahalin ka, Panginoon. Dahil ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy na dinadalangin ko, Panginoon, na pumagitna ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Dalawin mo ang puso ng bawat isa, Panginoon, sa lahat po, Panginoon, ang naririto, God. Bigyan mo sila, Panginoon, ng lakas, panibagong sigla, Panginoon, panibagong pag-asa sa lahat ng mga nanonood, Panginoon. Bibigyan mo sila, Panginoon, ng kapayapaan. Tanging sa iyo lamang po makakamtan, O God. And Lord, sa aming pong gawain, Panginoon, sa lahat po ng mga itatayo mo, Panginoon, kayo lamang po, Jesus, ang magliwanag. Ang mga talento, ang mga kakayanan, wala po ito kung wala kayo sa buhay namin. Dahil tanging sa iyo lamang, Panginoon, ito nang gagaling. Kaya patuloy po kaming lumalapit sa inyo. Sinasabi namin na wala kaming kakayanan kung wala kayo sa buhay namin. Dahil kayo po yung aming kalakasan. Kayo po yung aming matibay na sandigan, Panginoon. Kaya patuloy lamang po kami sa iyo lumalapit, nagpapalinis, Panginoon. Alam ko, Lord, na marami kang gagawin ngayong araw na to. This is the Lord you has made, Panginoon. Maraming tao ang sasaya, maraming tao ang sisigla, dahil ikaw ang aming dakilang Diyos. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming tagapagligtas. Kaya purihin ka, sambahin ka sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagdakilan, pagsamba, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen! Amen. Tunay nga po na kay buti ng Panginoon, sapagkat matatapos na naman po yung pangalawang huling buwan ng taon. Matatapos na po yung taon na naroon po yung pagpapala ng Panginoon. Naroon po yung kalakasan na patuloy niyang ibinibigay sa ating mga anak niya. Salamat po sa Lord, sapagkat sa maraming pagsubok natin pinagdaanan, naroon siya palagi. Lagi natin siyang kasama at kailanman hindi niya tayo iniwan. Kaya bigay po natin ang pinakamada best na pagpupuri sa ating Panginoon bilang pagpapasalamat sa lahat ng bagay na ginawa niya po sa ating mga buhay. Amen.
itaas, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. We worship you, Father. We praise you, Jesus. We glorify your name, O God. Hallelujah. Hallelujah, Father. Muli, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, na lagi mo kami binibigyan ng pagkakataon upang magpuri sa iyo, O Diyos, upang magpasalamat sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoon, salamat sa mga salita mo na sinabi mo, Panginoon, na ako si Yahweh ang iyong at na iyong Diyos ang lumikha sa lahat ng tao. At sabi mo, walang mahirap na bagay sa iyo, Panginoon. Nga, O God, na ito po yung pinangahawakan namin sa aming mga buhay, O God. We worship you, Jesus. Hallelujah. Muli nga, Panginoon, na walang mahirap sa iyo, O God. Kayang-kaya mong gawing posible ang lahat ng mga posible sa mundong ito, Panginoon. Higit ka pa sa kaya namin isipin, O God. Patuloy po natin purihin ang ating Panginoon. Worship you, Jesus. Hallelujah. Higit sa aking kailangan, higit ka pa, subukan na sa aming karanasan. Higit sa aking karanasan, higit ka pa sa kaya namin isipin. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit ka pa sa lahat na aming kailangan. Higit ang kailangan. Higit sa aking karanasan. Higit sa aking
Magliwanag ka sa buhay ko, O aming Ama. Magliwanag ka sa buhay ko, O aming Ama. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. I love you, Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon. Jesus. Tuloy po tayo sa diwa ng panalangin. Patuloy po natin kausapin ng Diyos. Salamat po aming Ama na nasa langit. Sa oras pong ito ay kami lubusang nagpapakumbaba. Tulad po ng aming inawit, kayo ang Diyos na nagpapalakas. Wala pong imposible sa inyo. Kayo ang Diyos na restorer. Ang nagtitiwala po sa inyo ay nagpapanibagong sigla. Ang lakas po namin ay matutulad sa walang pagod ng pakpak na agila. Tatakbo kami ng tatakbo, hindi mapapagod. Lalakad kami ng lalakad, hindi po kami manghihina. Salamat sa pananampalataya na nagpo-flow sa oras na ito. Sa lugar na ito, even sa live stream, yung pong mga nasa ibang bansa narito sa Pilipinas, walang hindi kayo kayang ibangon. Walang hindi kayo kayang palaksin ngayong umaga. Sa umagang ito, may gagaling, may lalakas, may maliligtas. Kami po instrumento lamang po niyo aming Ama. Sa biyaya lamang po ninyo sa inyong grasya, kaya kami po ay nakakatayo. Alam namin, hindi pa kayo tapos sa aming buhay. At sa pamamagitan po ng anak mong sa Jesus sa kanyang dugo, kanina pa lamang nilinis na po kami. Salamat po sa dakilang pagmamahal nyo, sa sangkatauhan, inialay mo ang kaisa-isa mong anak na sa Jesus. Kung kaya kami natubos, nagkaroon ng buhay na wala hanggan. At ngayon, naging anak mo kami. Buong pagpapakumbaba na sumusuko sa inyo dahil kayo po may hawak ng aming hininga at buhay. Salamat sa oportunidad na mabuhay sa mundong ito. Salamat sa mga pagkakataon na pinagkakalob niyo po sa amin. Minsan lamang dadaan sa amin ng aming buhay. Alam namin, pinapagamit na po namin ito sa inyo. Salamat po at patuloy kami nagpapahubog po sa inyo. Kayo po ang maluwalhati, maparangalan sa aming kalagitnaan. Mga may sakit, pagalingin nyo ngayong umaga. Mga nangihina, lalakas po sila. In the name of Jesus. Salamat po Diyos sa umaga pong ito. Pinagpala niyo po ang bawat isa. Ito pong buwan ng ito, ng Nobyembre, Disyembre, papasok po ang year 2022, a year of recovery. At hindi lamang po ang mga material na bagay ang nire-restore nyo sa amin. Even spiritual, patuloy nyo po itong palalaksin. Mananatili po sa amin palagi ang tatlo. Ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Salamat po Diyos na kayo po ang mabuti na lagi namin pinapasalamatan. Purihin ka, dakilain ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all. So praise God. At magandang umaga po sa ating lahat. Sa naririto, nasa ibang bansa at nandito po sa bansang Pilipinas. So good morning po at i-like natin, i-share po natin ang salita po ng Diyos. At alam natin na ang Diyos po ay Diyos na nagre-restore. Ano po? Kaya ito po yung title natin ngayong umaga. Ano ho? Sabi diyan, Restoring God. Amen? Marahil yung ating po mga business, trabaho, pag-aaral. Kasi makikita nyo po ngayon, kami nga ni Ma'am kagabi, galing po kami sa nag-encounter po, naimbitahan kami doon ng isang pastor na doktor at saka po yung mag-asawa, doktora. Sila po ay nasa medical mission at may encounter po sila. Pag-uwi po namin, sobrang traffic na po ng sasakyan. Kaya nakikita na natin na
bumabalik na po sa yung dati po, ano? Kaya, season of recovery. Kaya lamang, syempre, wag naman na mga material lang ang bagay ang ma-restore. Syempre, kailangan balansehin natin. Ang Diyos kasi po, ang tibok pa rin ng puso ng Diyos ay kaluluwa. No, ang tawag sa atin, burden bearer. Ako nga po, marami akong kapatid sa Facebook, hindi ko po mga nakikita ng personal. Pero yung mga burden nila ay pumapasok sa akin. Ano ho? Yung mga humihingi ng tulong, pati mga problema po nila. Kasi tayo po ay burden bearer. Wala tayong gagawin kundi iluhod natin sa Diyos, panalangin, kasi ang Diyos po ay Diyos na nagre-restore. Amen? At ang tawag sa atin, burden bearer. No, mahalaga buhay tayo. At nakakasangkapan po tayo ng Diyos. Sabi diyan, restoring God. At alam niyo po, God restore His plan for us. No, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. At yung mga pagsubok nating pinagdaanan, pinatataglaan tayo po ng Panginoon. At gusto ko pong pag-usapan natin ngayon pong umaga ang buhay po ni Pedro. Ano ho? Wala tayong aaralin kundi ang buhay po ni Pedro. Dito po sa aklat po ng 1 Peter 5:10, siya po sumulat dito. Ano ho? Yung 1 Peter, 2 Peter, even sa Book of Acts, kahit doon sa 4 Gospel, Mateo, Lucas, at Marcos dyan, si Pedro ay nandiyan dyan. Ano ho? At sabi niya po dito sa 1 Peter chapter 5 verse 10, pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. So bakit nasulat po ito ni Pedro? Alam niyo si Pedro, kung pag-aaralan niyo po ang buhay po ni Pedro ay hindi siya perfect. Amen? At marami kayong marami tayong matututunan sa kanyang buhay. Ano ho? Nakikita natin po, siya po ay may pagtatagumpay, pero may mga failure din siya. May mga kabiguan din siya. Halimbawa po, yung pagtatagumpay, yung mga istorya po niya. Halimbawa, nung tinanong ng Panginoon Hesus sa mga alagad, ang sabi po ng Panginoon Hesus sa mga alagad, anong sabi sa inyo ng mga tao? Sabi ni na Pedro, kayo raw po ang si Juan Bautista. Kayo daw po si Elias at si Jeremias. Ngayon, ibinalik ng Panginoon Hesus ang tanong sa alagad, ay kayo, anong tingin nyo sa akin? Sabi po ni Pedro, kayo po ang Kristo, ang Mesiyas. Amen? So, tagumpay yun ni Pedro kasi sabi ng Panginoon Hesus kay Pedro, at ngayon ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at kahit pintuan ng impyerno ay hindi makapananaig sa iyo. Ano mang talian mo rito sa lupa, tatalian sa langit. Ano mang ipagbawal mo dito sa lupa, ipagbabawal sa langit. So, tagumpay yun ni Pedro. Kasi nakita talaga ng Panginoon Hesus na si Pedro solid. Amen? Talagang yung paniniwala sa kanya. At alam natin si Pedro ay, kung aaralin natin, siya yung leader of the band parang siya yung leader ng disciple Di ba siya po yung bibo, siya yung aktibo sa grupo po ng mga alagad. At kung mababasa niyo yung istorya, lagi siyang nangingibabaw. Pero may mga failure siya. Nung ang Panginoon Hesus ay ipinapahayag niya ang kamatayan niya, ang sabi po ni Pedro, ay hindi maaari yan, Panginoon. Amen? Hindi mangyayari yan. Amen? Para bang sinasabi po ni Pedro na magdadaan sila sa ibabaw ng aking bangkay. So, failure yun. Kasi, nirebuke siya ng Panginoon Hesus Ang sabi sa kanya ng Panginoon Hesus, lumayas ka, Satanas, sa kaisipan ni Pedro. Amen? Ang iniisip mo, Pedro, ay pantao. Pero, iba ang kalooban ng Diyos. So, tusin niyo, nagmamalasakit si Pedro.
Walang masama eh. Kahit buhay niya, kahit mamatay siya para sa Panginoon Hesus. Pero hindi yun ang kalooban ng Diyos eh. Failure yun ni Pedro. At maraming pagkakataon sa Biblia. Di ba, si Pedro laging kasakasama, pero nung ang Panginoon Hesus ay hinuli na ng mga sundalo ni Gobernador Pilato, di ba, tinatanggi niya na si Jesus, ang Panginoon Hesus, 3 beses. May nakakita sa kanya, di ba ikaw kasama ni Jesus? Hindi ako kasama. Yung isa sabi, ikaw nga yung disipulo ni Jesus. Hindi ako kasama. Amen? 3 beses po niyang itinatwa ang Panginoon Hesus. Ang maganda lang kay Pedro, nung ang Panginoon Hesus po ay nakapako na sa krus. Tumangis siya, umiyak siya, nagsisi siya. Amen? So, ganun po ang buhay ni Pedro, kaya may matututunan tayo sa buhay ni Pedro. Nung kasama niya ang Panginoon Hesus, marami siyang tagumpay, meron din namang kabiguan. Ano po? At ngayon pong umaga, ano po ba ang gusto po ng Diyos na i-restore sa ating buhay? Amen? Ano ba ang gustong i-restore palagi ng Diyos sa atin? Number 1. Siyempre, pananampalataya. Kasi ang pananampalataya natin, minsan talaga humihina po yan eh. No, hindi yung bang dumarating, kahit pastor, kahit sino, pero natutunan natin yung sekreto. Natuklasan natin, na-discover natin kung paano tayo lalakas. Kailangan babalik lagi tayo sa Panginoon Hesus. Tingnan niyo po si Pedro. Sabi po rito sa Mateo chapter 14, verse 29 to 31. Ito po ay pagkatapos nilang magpakain ng 5,000 lalaki, bukod pa yung babae at mga bata, sa kanilang pagmimisyon. Pagkatapos po noon, ito po yung nangyari noon eh. Sa Mateo chapter 14, verse 29 to 31, sumagot siya, halika, mula sa bangka ay lumakad si Pedro. Amen? So okay yun, lumakad siya eh. Ibig sabihin, itagumpay. Ano ho? Lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Verse 30, ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot. Nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin ninyo ako. Sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Sabi niya kay Pedro. Ano po makikita natin dito? Nung una, talaga nakapokus siya sa kay Jesus eh. Dire-diretso lang, parang yung faith natin, dire-diretso. Pero dumating yung pagsubok, nakita niya yung malakas na hangin, lumubog po siya. Amen? Kaya sa buhay, talagang dumarating po yon. Kasi ang tagpong ito, nakita nila sa Jesus, sumunod sa kanila. Pagkatapos ng mission nila doon sa pagpapakain. At sabi ni Pedro, kung ikaw nga yan, Panginoon, papuntahin mo ako dyan, lumakad siya. Kasi yung faith niya, wala pang pag-aalinlangan. Pero nung mapansin niya yung hangin, nawala na ang focus niya sa Panginoong Jesus, lumubog siya. Kaya sabi mo sa iyong katabi, focus lang sa Panginoong Jesus. Ngayon po, makikita po natin dito na agad siyang inabot po ng Panginoon. Kaya ang Diyos po ay nagre-restore. Ano ho? Kaya restoring God. Ano ho? Nire-restore niya. Si Pedro lumubog. Marahil, minsan lumulubog po tayo, di ba? Sa mga problema, pagsubok. Pero tandaan mo, iaangat ka pa rin ng Panginoon. Pagkatapos po ng pagdurusa, pagsubok, may nakalaang grasya po yan. Kaya pagkatapos ng pagluluksaan, pagkatapos ng pagluluksaan ni Ate Minda, si Joanne magsisimula na sa Lunes. Amen? Simula ka na daw sa trabaho, sa Danway. Amen? So, minsan, yung pagsubok ay inaalaw ng Diyos, kagaya ni Pedro. Ang mahalaga po ay hindi tayo po bumibitaw. Kaya nga ang sabi po sa, di ba sa 1 Corinthians
13:13. Ang tatlo ay nananatili. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Bakit po napakahalaga po ng pananampalataya? Kasi siyempre, yun po yung papawi sa takot eh. Marami po tayong kinatatakutan sa mundong ito. Pero pagka na-maintain natin yon, nagkakaroon tayo ng kapayapaan eh. Kaya, ang source po natin ay tanging sa Panginoon Hesus lamang. Mapalad po tayo dahil natuklasan po natin yung sekreto. May mga tao pong pagka nagkakaproblema, di ba? Nagkapakamatay. Amen. Dahil lang sa pera. Amen. Hello. Si Elvis Presley, napakasikat na tao. Pero nag-suicide siya dahil walang pananampalataya sa Panginoon. Maraming kilalang tao. Si Marilyn Monroe, sexy star. Amen. Marahil gusto natin siyang iduluhin sa kagandahan. Pero uminom ng pampatigil ng puso. Pampatigil ng hininga. Kasi nawawala po yung pananampalataya. Yung iba naman dahil sa nakapokus. Kaya kailangan kay Jesus ka talaga nakapokus eh. Kaya naman ang iba ay nagkakaproblema ay sa totoo po nakapokus sila. Ang hindi nila pinupokusan si Jesus. Halimbawa, isang tao na nalulong sa online sabong. So sa kahangad niya makabawi, makabangon. Amen. Hinabol niya ng hinabol yung nawawalang pera sa kanya kasi sa pera na siya nakapokus. Eh, siyempre, pag hinabol mo ng hinabol, tatakbo po yun. Kaya minsan, kakalungkot, di ba? Kaya mapalad po tayo dahil na-discover natin kung kanino tayo lalapit. Kagaya po ni Pedro, sabi po ni Pedro, Lord, sagipin mo ako. Sabi niya po sa Mateo 11:28, lumapit kayo. Kayong lahat ang napapagal, nabibigit ang lubha sa inyong pasanin, kayo aking pagpapahingahin. Ang kapahingahan lang, ngayong umaga magkakapahinga tayo. Yung ating kaluluwa, magkakaroon niya ng kapayapaan. Alagaan natin yan. Kasi yung ibang tao, pagka po may matindi ng problema, di ba, naglalasing. Ang kanilang isip nasa makamundong bagay. Tandaan po natin na ang mundong ito, hindi masama pong kumita tayo, hindi po masama tayo po ay mag-aral, magnegosyo, magtrabaho. Pero tandaan niyo po, hindi yan talaga ang magsasatisfy sa ating buhay, kundi yung presensya lamang po ng Panginoon Hesus. Tulad po ng ating pinag-aralan noong linggo, we are presence lover of God. Hanapin natin palagi ang presensya ng Diyos at nandoon na ang kapayapaan po ay maghahari po sa ating puso. Kagaya po ni Pedro, nung lumubog siya, lapit agad. Panginoon, sagipin mo ako. Sabihin po natin sa ating katabi, sagipin mo ako, Panginoon. Kasi ngayon po ay nire-restore tayo ng Diyos. Maniwala po kayo na ngayon ay binabalance lang natin. Hindi lang mga material lang i-restore ng Diyos. Pati po spiritual. Papasok po ang 2022 na nakarecover ang bawat isa sa atin. Amen? Pinagpala po ang buhay po ng bawat isa na nakakonekta sa Panginoon Hesus. Number 1, mahalaga na yung ating pananampalataya. Number 2, simple lang ang pag-aaralan po natin. Ano ba ang gusto pong i-restore ng Panginoon sa atin? Dito po sa 1 Peter chapter 1 verse 3, ang sabi po rito, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang
buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesus Kristo mula sa libingan. At ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Amen? So, makikita po natin dito na pagkatapos pong muling nabuhay ang Panginoon Hesus, di ba, dinisciple niya sina Pedro, mga alagad. Kaya lang, siyempre si Jesus pinako sa krus, nagkawatak-watak po ang mga alagad. At alam niyo po ba na bumalik sila sa pangingisda? Parang nawala ng pag-asa sila eh. Kasi patay na yung ating mentor. Amen. So, balik sina Pedro sa pangingisda. Pero alam niyo po, yung muling pagkabuhay ng Panginoon Hesus, sabi po ni Pedro, ito ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Kaya kinumpleto ng Panginoon Hesus na i-restore uli ang mga alagad. Amen? Nangingisda ngayon sina Pedro, balik sa pangingisda. Ano? Dati nagpapagaling sila ng mga may sakit, sa kasama ng Panginoon Hesus, nagmi-ministry. Bumalik po sa kanilang dating trabaho nung sila isama ng Panginoon Hesus. Tingnan niyo po, dito po sa aklat po ng John 21 verse 6, sabi po rito, binisita ng Panginoon Hesus. Kaya may 40 days, di ba? Pagka po may namamatay, ang ibig sabihin ng 40 days, nung ang Panginoon Hesus ay muling nabuhay, 40 araw siyang bumisita sa mga alagad para palaksin sila, para patatagin ang kanilang pananampalataya, para maghatid ng pag-asa. Si Pedro, kasamahan niya, balik sila sa pangingisda, para bumalik sila sa dati nilang gawi. Ngunit wala silang mahuli. Tingnan niyo po, pagka hindi ka konektado kay Jesus, para may failure, ano ho? Sila po ay nangingisda pero wala silang mahuli. So alam na alam ng Panginoon Hesus yung kailangan ng kanya pong mga alagad. Kaya siguro sabi ni Jesus, bibisitahin ko mga ito para i-restore ko uli ito. Amen? Yun ang dahilan, yun ang objectives ng Panginoon Hesus. Kaya pagpunta niya doon sa dagat, nakita siya ng mga alagad. At ito ang sabi niya, John 21 verse 6. Nandiyan na po. Sabi diyan ng Panginoon Hesus, ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Sabi ni Hesus. Inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. So, ni-restore ng Panginoon Hesus ang kanilang hanap buhay. Amen? Hello? Ni-restore po ng Panginoon Hesus ang kanilang negosyo. At ni-restore ang kanilang, higit sa lahat, yung connection, relasyon sa Kanya. Kasi namangha si na Pedro eh. Anong klaseng tao ito? Sabi lang ng Panginoon Hesus, sa gawing kanan lang nyo ihulog. Kaya ang tao talaga walang magagawa po sa sariling lakas eh. Diba sabi nga, Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, ipagkatiwala ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong lakad at kayo aking itutumpak. Etsa sila ng etsa ng lambat, pagod na sila, wala silang mahuli, pero nakarinig sila ng instruction ng Panginoon Hesus. Ihulog nyo sa kanan. Kaya napakahalaga po ng instruction. Guidance. Amen? Yan po yung tinuro ko po kahapon sa encounter. Yun lamang, 3 S. Kailangan may spiritual guidance tayo. Kailangan may spiritual discipline. At kailangan may spiritual warfare. Amen? At magiging matalas tayo para marinig yung tinig ng Holy Spirit, ng Diyos. Kasi kung walang instruction, ay hindi sila makakahuli. Lahat ng nag-champion, mga disiplinado po yan. Lahat ng nag-champion, may mentor yan, may coach yan. Amen? Ay bumalik ngayon yung coach, si Jesus. Kaya nagkaroon uli ng pag-asa sina Pedro. Amen? Ang dami nahuli. Ang sabi po doon ay,
hindi nila makaya sa dami ng huli. Gusto po ba natin makahuli? Amen. So, kay Jesus lang, si Jesus lamang po ang pag-asa. Amen. Sabi po ng mga alagad, Lord, kanino pa kami pupunta? Ikaw lamang ang aming pag-asa. Alam niyo po sa buhay natin, kung may mapupuntahan pa tayo higit sa ganitong gawain, yung hinahanap natin ang presensya ng Diyos, pinalalakas natin yung intimacy natin sa Diyos, ay baka doon pa rin tayo pumunta eh. Wala na po. Wala na tayong mapupuntahan pang iba. Sagad na ito. Ako, kung may mapupuntahan pa higit sa Panginoong Hesus, pupunta po ako. Lahat ng tao. Pero salamat, natuklasan natin kung sino ang nagbibigay ng pag-asa. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. So, yan po yung buhay po ni Pedro. Kaya, tatlo lang. Ano ho? Ang gustong i-restore palagi sa atin ng Diyos, pananampalataya. Papawi sa takot yan. Pag-asa. Kasi ang tao, pagka po may pag-asa, ay yan yung magmomotivate sa iyo eh. Kahit na ikaw na ang pinakamayaman tao sa buong mundo, pinakama-influensyan tao sa buong mundo, pag ang nawala sa iyo ay pag-asa, wala tayo pong magagawa. Kaya nga may mga nagpapakamatay dahil sa nawala yung pag-asa sa kanilang puso. Pangatlo, mabilis lang tayo. No? Mahalaga, makuha natin yung, ma-receive natin yung gustong i-restore sa atin ng Diyos. Siyempre, pag-ibig. Amen. Sabi po doon sa John 21 verse 17. John 21 verse 17. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong, mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Amen? So ano po ang inire-restore dito ng Diyos kay Pedro? Yung pong malasakit niya sa kaluluwa. Yung pong pag-ibig niya. Kasi nga, nung namatay si Jesus, balik na siya doon sa pangingisda eh. Magtataka kayo kung bakit po 3 beses. Siyempre, una, yun din ang tanong ng Panginoon Jesus, Pedro, mahal mo ba ako? Alam mo naman yan, Panginoon, mahal kita. Una, sabi ng Panginoon Jesus, pakanin mo ang aking tupa. Pangalawa, tinanong na naman, mahal mo ba ako talaga, Pedro? Opo naman, Panginoon, kung mahal mo ako, alagaan mo ang tupa ko. Amen. Bakit 3? Tanungin niyo po ako, bakit 3? Amen. Kasi alam niyo po, kilala ng Panginoon Jesus si Pedro. Si Pedro, di ba, magaling lang siya sa salita eh. Amen. Pero nung hinuhuli na si ang Panginoon Jesus ni Governor eh, siyang kauna-unahan natakot eh. Amen. Takot na mamatay. Pero, inirestore pa rin siya ng Panginoon. Alam niyo kung bakit 3 beses? Kasi 3 beses ding ikinaila ni Pedro eh. Ang Panginoon Jesus eh. 3 beses. Ibig sabihin, alam ng Panginoon Jesus yung totoong puso ni Pedro. Alam niya, emotional lang ito. Hindi pa talaga ito nahubog. Pero ang maganda sa Panginoon Jesus, hindi niya sinumbatan si Pedro eh. Hindi na niya sinumbatan eh. Hindi niya sinabi na, Pedro, 3 beses mo akong kinaila eh. Hindi ka karapat dapat sa akin eh.
Wala po tayong salita na marinig sa Panginoon Yesus. Hindi niya sinisi si Pedro. Ang sabi niya, mahal mo ba ako, Pedro? So, ang kailangan po ni Pedro, confrontation. Kailangan makompronta. Amen. 'Di ba sa mga experience natin sa buhay, minsan kailangan talaga ikompronta mo ang tao 'di ba? Kasi sabi nga po ay kailangan may mabasag para may buuin. Amen. Kasi doon po sa confrontation, kasama diyan po yung forgiveness Si Jesus, ang sinabi lang ni Jesus, Pedro, mahal mo ba ako? Wala namang sinabi na walang para bang paninisi kay Pedro kundi inire-restore pa rin niya si Pedro. Yun lang sabi niya. Nandun pa rin yung pagpapatawad ng Panginoon. Walang word na negatibo na lumabas sa buhay po ni Panginoon Jesus. At sa confrontation, kasama din dyan ang reconciliation. Combination po yan Forgiveness, reconciliation. Nagdadala po yan ng closure. Amen? Di ba, pag yung tao na kumpronta mo, lalong lalalim ang relasyon nyo. Amen? Lalong magiging matibay. Kasi hindi naman natin alam ang tao Ako nga po, maraming ka-friends sa Facebook Hindi ko naman nakikita pa ng personal, pero mga problema nila, pumapasok po sa akin Minsan may mga humihingi ng tulong. Kahit po pinansyal. Pero hindi ko naman po hinihingi kay ma'am. Amen? May dumarating din talaga sa akin. Kasi po, kailangan talaga na kumprontahin natin ang tao. At mapalad tayo dahil nagagamit po tayo ng Diyos. Mas maigi na yung buhay ka na nagiging instrumento ko ng Diyos para ma-restore ang ating kapwa. Kung si Pedro nga, yung kahinaan ni Pedro, muling ni-restore ng Panginoon. Ano ang resulta nito? Dahil sa confrontation ng Panginoon Jesus, dahil sa pag-ibig ng Panginoon Jesus. Pag binasa nyo na po ang Book of Acts, wala na sa Jesus. Iba po si Pedro. Amen? Si Pedro po, ang nagtatanggol sa iglesia. Si Pedro matinding magtanggol sa katuwiran. At alam nyo, si Pedro nung mamatay, nakapako patiwarik. Sabi niya hindi siya karapat-dapat na maging kagaya ni Jesus. Pinako siya patiwarik. Pero matindi po istorya ni Pedro. Dati pong matatakutin. Dating marami siyang sablay. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, ay na-restore siya. Hanggang ngayon, pinag-uusapan po natin si Pedro. At siya yung matapang na ipinapangaral sa Jesus. Kung may manaliligtas, 3,000. Amen? At kahit siya ay nasa kulungan, mahimbing ang tulog, pinapanalangin ng iglesia. Kasi nakita niya ang sikreto. 3. Sabi sa 1 Corinthians 13:13, ang 3 yung nananatili. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ang Diyos po, kahit paano natin pinagdaanan, wala namang karapat-dapat po sa atin Lahat tayo may pagkukulang, lahat tayo po may sablay. Pero ang Diyos, nakatingin sa plano sa iyong maganda. Si Jesus, tinignan niya yung plano niya kay Pedro Hindi po yung mga failure ni Pedro.
Pero itinuwid si Pedro. Kinumpronta niya. Pedro, mahal mo ba ako? Kung mahal mo ako, pakanin mo ang aking tupa. Alagaan mo ang aking tupa. So, yung panghuli, yung malasakit natin sa kaluluwa, wag po natin aalsin yan. Ang mananampalataya, tinawag talaga ng Diyos para mag-win soul and make disciple. Mababalance po natin yan. Tatrabaho tayo, nag-aaral tayo. Pero yung mag-alaga ka ng kaluluwa, kagaya ni Pedro, inalagaan ni Jesus. Hanggang sa huling sandali, pagbalik ni Jesus sa langit. Iniangat siya, yung kanyang pananampalataya. Binalakan siya ng Panginoon Jesus, dinalaw siya para ma-restore yung kanyang pag-asa. At ipinakita ng Panginoon Jesus kung paano yung pagmamahal sa mga kaluluwa. Magandang umaga po sa ating po lahat. Tayo po'y tumayo, umawit po tayo sa Panginoon. Yan lamang po ang nais pong iparating ng Diyos sa atin. Tayo po ay lumagay po sa diwa ng panalangin. Ang Diyos hanggang ngayon ay nagre-restore. At lagi po tayo magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Katulad din po tayo ni Pedro na ordinaryong tao, pero kitang-kita natin ang malasakit ng Panginoon Jesus sa kanyang buhay. Bagaman minsan may mga desisyon siya, may mga tagumpay siya, may mga kabiguan si Pedro. Pero hindi yun ang tiningnan ni Jesus. Ang tiningnan ng Panginoon Jesus, yung plano niya kay Pedro. Alam ni Jesus na pagkatapos nitong mga pagsubok na ito kay Pedro, papakinabangan nito ng maraming tao. Pagkatapos ng mga pinagdaanan ni Pedro, maraming kaluluwa ang may lalapit kay Jesus. Thank you, Lord. Kausapin natin ang Panginoon ngayong umaga. Tulad po ng alibughang anak. Nung bumalik siya sa kanyang ama, niyakap siya, hinadkan. Lahat ng nawala sa kanya, ibinalik ng Panginoon. Ganyan po ang Diyos, mag-restore. Kailangan lang bumalik talaga tayo sa Panginoon. Yes, awitin po natin to mula sa ating puso. Yes, oh God, salamat sa inyong pagmamahal, O Diyos. Tinatanong tayo ng Panginoon Jesus, mahal ba natin siya? Nialay niya ang kanyang buhay sa krus. Dahil mahal ka niya. Hindi man tayo karapat-dapat, hinanap niya tayo. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Inialay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus
upang ang sino man sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sige po, awitin natin mula sa ating puso. You are condemned, alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be? I for me. Mahal po tayo ng Panginoon. Amazing love, how can it be? It's my joy to honor you. Umpisahan natin sa umpisa, gawin natin itong pagsamba mula sa ating puso. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Iaangat niya tayo muli. Lumubog man tayo, muli niya tayong itataas. Ibabalik niya ang lahat ng nawala sa atin. At higit sa lahat, yung pagmamahal niya ay mararamdaman natin. Love, how can it be? King died for me. Amazing love, I know it's true. My joy to honor you. I do. I honor you. Yes. Salamat po sa pag-ibig mo na walang kapantay, O Diyos. We declare that Jesus is Lord over the world. We declare that Jesus is Lord over the Philippines. We declare that Jesus is Lord over our family, over body of Christ. Yes, oh God. Salamat po, Diyos. Yes. Salamat po sa inyong presensya, O Diyos. Salamat sa dampi ng inyong pag-ibig sa aming puso. Papakumbaba po kami, aming Ama, sa oras na ito. Salamat sa patuloy na paghubog niyo po sa aming puso. Ano man mga kakulangan po namin, hinihingi po namin ito ng kapatawaran sa inyo. Salamat. We are washed by the blood of Jesus. We are saved. We are healed. We are free. We are blessed. We are anointed. We are empowered. Salamat po sa bagong pag-asa. Salamat po sa bagong umaga. Salamat sa pananampalataya sa aming puso. Bagong bagay na gagawin niyo po sa amin. Year 2022, year of recovery. Salamat sa spiritual recovery. Salamat sa financial recovery. Salamat sa emotional recovery. Salamat sa mental recovery. Ang mga ministry, salamat, i-recover nyo. Salamat sa restoration. Salamat sa revival, O Diyos, sa puso ng bawat isa. Yes, O God, mahal mo po ang bawat tao sa buong mundo. Si Kristo ay namatay para sa lahat. Thank you, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus, may kalakasan. Sa pangalan mo, Jesus, may kagalingan. Salamat sa inner healing sa puso ng bawat isa.
O Diyos, naririto, maging sa mga nakikinig, salamat sa kapayapaan sa puso ng bawat isa. Salamat sa instruction. Salamat sa revelation. Tulad po ng ginawa niyo kay Pedro, ganun din po kami. Hindi pa kayo tapos sa aming buhay. O Diyos, salamat sa mga pagsubok. Salamat sa mga nalampasan naming problema. Nagbigay ito ng katatagan sa amin. Salamat sa bagong pag-asa. At Lord, thank you. Patatagin niyo po ang puso ng bawat isa. Bless niyo ang pamilya po ng bawat isa. Maging yung mga nasa live stream, yung mga nakikinig. Bless niyo ang buhay po ng bawat mag-asawa, mga anak. Salamat sa regalo niyo sa aming pamilya, o Diyos. Thank you. Salamat din po sa mga ministry po ng bawat side. Bless niyo ito. Pabuti ito ng pabuti. Paunlad ito ng paunlad. Palago ito ng palago. Thank you, Jesus. Salamat sa mga ipinagkatiwala niyong hanap buhay, sa buhay po ng bawat isa, negosyo, mga saka, maging sa OFW, sa ibang bansa. Lahat ng mga resources, bless niyo po, Ama. Salamat po sa mga anak at apo na regalo niyo sa buhay po ng bawat isa. Salamat po, Ama, sa bansang Pilipinas na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa lalawigan ng Pampanga na pinagkaloob niyo po sa amin. Sa bayan ng Candaba, sa aming barangay. Thanks for everything, oh God. Napakabuti niyo po sa aming buhay. Salamat, wala po kami sa pagamutan. Salamat, pinagaling niyo kami. Kaya naman, ang buhay po namin, kagaya po ng sinabi ng Panginoon Jesus kay Pedro, pakanin mo ang aking kaluluwa. Alagaan mo ang aking kaluluwa. Salamat po, Diyos, sa puso na inilagay niyo sa amin. Magkakaroon kami patuloy ng malasakit sa mga kaluluwa. Lalo na po yung mga wala pang relasyon sa inyo. Likhaan nyo kami ng pusong nakakaunawa ng damdamin ng isang ama. Likhaan nyo kami ng pusong nakakaunawa ng damdamin ng isang ina. Likhaan nyo kami ng pusong nakakaunawa ng damdamin ng isang dalaga, ng isang bata, ng isang binata, ng isang bata. Likhaan nyo kami ng pusong nakakaunawa ng ibang lahi. Ano mang kalagayan ng bawat tao, kaya naming abutin, o Diyos. Salamat po, Diyos. Lalo na po sa mga nalulungkot, o Diyos, maging pagpapala kami sa kanila. Kapag kami po ay nakita nila, sasaya po sila. Sila pong mga nanghihina, kapag nakausap namin, lalakas po sila. Sila po mga may sakit, gagaling po sila. Salamat po ngayong umaga na kami po'y lubusan nagpapakumbaba. Kayo po mga nasa live stream, at nasa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. Kung ngayon lang po kayo nakapakinig ng ganito pangaral, ang sabi po ng salita ng Diyos sa Mateo 11 verse 28, lumapit kayo, kayong lahat ng napapagal, nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo aking pagpapahingahin. Gawin niyo po ang panalangin ito. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus, salamat sa iyong pagmamahal. Namatay ka sa krus ng Kalbaryo. Muli kang nabuhay upang ang lahat ng aking kasalanan patawarin. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amahan, salamat po, Diyos, sa oras na ito. Dalangin ko po, Ama, sila pong tumanggap po sa inyo. Ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Tulungan niyo po sila. Sila po ay makakabawi, makakabangon sila. Kagaya ni Pedro, muli nyo silang itataas, iaangat. I release anointing of recovery sa kanilang buhay. I release anointing of restoration. Anointing of acceleration sa kanilang buhay. Favor na nanggagaling po sa inyo. Open heaven sa kanilang mga tahanan. At ang mga tahanan po ng bawat isa ay magiging house of prayer, house of healing, house of miracles, O Diyos. At kami po'y nagkakaisa ngayon sa panalangin. Hindi lamang kami po ang pinagpala nyo. Lahat ng nagdaraos po ng gawain ngayong umaga, sa bansang Pilipinas, sa buong mundo, lahat ng mga anak mo na sumasamba sa inyo, sa espiritu at katotohanan, dalawin nyo sila, bisitahin nyo sila. Ipadama nyo po ang pagmamahal ng Panginoon Jesus. Manatili sa kanila ang tatlo: pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Salamat sa revival, restoration ng bawat ministry ng bawat isa. Salamat sa revival sa pamilya po ng bawat isa.
papasok po ang 2022. Masaya kami. May pag-asa kami. Mananatili sa amin ang pagtitiwala sa inyo at pagmamahal sa mga kaluluwa. Bless din niyo po ang aming bansa. Wala kaming pwedeng sambitin, kundi alam namin may season ng eleksyon sa darating pong na 2022. Ito lamang po ang panalangin namin. Ilagay mo po ang katulad ng puso ni Nehemiah. May malasakit, inialay ang buhay para sa mga kababayan naming Pilipino. Sa presidente, sa vice president, sa mga senador, congressman, mga governor, mayor, lahat ng posisyon na kanilang tinatakbuhan. Ito po yung time namin panalangin. Ilagay niyo po yung katulad ng puso ni Nehemiah. Katulad po ng puso ni Joseph. May malasakit. Na-preserve ni Joseph ang bansang Egypt dahil may pangitain, may pagmamahal. Ganon din po si Nehemiah. Kapag kami po ay nananalangin, may naitatayo, may nabubuo, may naaayos. Habang nakataas po ang tungkod ni Moises, nagtatagumpay ang bansang Israel. Nagtatagumpay si Joshua. Habang kami po ay nananalangin, may nangyayari. May ipapanalo po ang aming panalangin palagi sa inyong harapan. Maraming salamat po ngayon pong umaga. Alam namin na pinagpala niyong umagang ito. At even ang mga barangay po namin kinaroroonan, pagpalain niyo po ang mga barangay official po namin, saan kami nakatira. Especially dito sa aming barangay, kay Kapitan Ricky, sa lahat ng mga konsihal na kasama po namin dito, bless niyo po sila. Aming Ama, at naniniwala kami, bless niyo po patuloy ang lugar na ito. Sina Konsihal Carlo, Konsihal Dante, Konsihal Dong, pagpalain niyo po sila. Konsihal Lito, bless niyo. Konsihal Menchi, Konsihal Beth, Konsihal Mercy. Si Treasurer, si Secretary, si Hepe, at yung mga si SK, mga senior citizen, yung leader, lahat pagpalain niyo po, Ama. Bless niyo po at nagdideklara po kami bukas ang kalangitan sa aming barangay. Bless niyo po lahat ng mga namumuno sa bawat barangay, bayan, bansa. Thank you po at thank you po sa lahat ng mga lingkod mo na naririto. Pagpalain niyo po yung mga ang kabuuan ng JLBCI. Bless niyo si Pastor Ernie, maging yung mga kasama po namin dito, sina Pastor Alan, Pastora Esa, sina Kuya Nestor, lahat ng mga leader ng church. Bless niyo, maging sa OPAP-J, bless niyo po na Pastor Lenen, sina Teremi, Pastor Roland, sina ganun din po Diyos na Pastor Rohel. Ang mga kaibigan naming pastor na Pastor Gerald, o Diyos, pagpalain niyo. Ang Body of Christ sa Pampanga, sa Batangas. Bless mo po ang mga mentor po namin, ang mga nagtuturo po sa amin. O Diyos, sina Pastor Ray Rames, Pastor JR, Pastor Reggie, na Bishop Uriel, bless nyo. Na Pastor Saldi, pagpalain nyo po. Pastor Joey, bless them. Yung mga kaibigan namin pastor, Pastor Dondon Sani, na Dr. Rodel David, mga partner namin, Candaba Pastor, San Aldiposo Pastor, bless nyo po. Thank you. Sa nagkakaisa, panalangin ng bawat isa. Pinapakinggan nyo po ang panalangin namin. Ang Pampanga ay magiging puso ng bansang Pilipinas. Ang Pampanga ay magiging heart ng Pilipinas. Gagamitin niyo po itong halimbawa. Thank you, Lord. Ang mga magulang na naririto, ama't ina, hindi ko man naisa-isa ang kanilang pangalan. Salamat sa kanilang buhay. Sa kanilang mga anak at apo. Makatatawid sila. Salamat sa mga destiny helper nila. Mga burden bearer, mga men of influence, mga gifted people. Iko-connectan nyo sila sa mga tao, mga tamang tao, para mapagpala nyo sila. In the name of Jesus, mga customer, lalapit sa kanila. Sa kanilang mga business, Panginoon. Mga magsasaka, aani po ngayong taong ito. Purihin ka, dakilain ka, ang buti mo. Mga kabataan dito, magtatapos ng pag-aaral.
magiging future leader ng simbahan, ng gobyerno, mabubuting magulang, mga professional, in the name of Jesus. Kami po ay nagpapakumbaba, anointing of Daniel, manatili sa aming buhay. Magbago-bago man ang panahon, magbago-bago man ang administrasyon, nananatili kaming nananalangin. Anointing of Daniel mag-flow sa buhay po ng bawat isa. Sa buong body of Christ, papakinabangan ng bansa ang bawat isa. Ang buong body of Christ. Salamat sa mga ministry, sa music ministry, every ministry sa iglesyang ito. Pinagpala niyo po, Ama. Purihin ka, dakilain ka. Mga may kaarawan sa buwang ito, bless niyo po silang lahat, O Diyos. Lahat na nagdaraos po ng gawain, ng birthday, bless niyo sina Ate Marian, sina Ate Daisy, sina lahat ng mga kabataan, sina Angelo, sina Joy, lahat ang may birthday sa buwang ito, sina Dr. Faye, bless them. Di ko man po nabanggit kung sino may mga may kaarawan, pagpalain niyo po sila, O Diyos. Si Gerald, Panginoon, anak ni Sister Irene, pagpalain din niyo. Lahat na may kaarawan, pinagpala niyo ang bawat isa. Purihin ka, dakilain ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all.